Happy 121st Independence Day, Philippines! Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang lahat ng OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mabuhay tayong lahat! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, as nakikita nyo ngayon, andito ako sa kitchen. So, ipapakita ko sa inyo kung ano bang life namin. Tsaka, paano kami namumuhay sa araw-araw. So, ito na nga. Stay first, makakita ko sa inyo yung mga facilities na dito sa aming flat. So, ito, may 2-door na refrigerator kami. Malaki siya guys. Kasi, alam kami gumagamit lahat ng frozen items yung dito, lahat ng birthday cheer, dito. Tapos ito yung mga, araw-araw na ginagamit namin ng eating utensils. Tapos may automatic kami na washing machine. Kaya, pwede na namin isampay agad. So, ito may sink kami. Of course, dapat naman may sink. So, ito yung sink namin. So, ito pala guys. So, every person may sarili kaming cabinet. So, each and every one have a cabinet. Tapos, ito yung papiliwan namin. Pag naghugas kami kasi hindi namin pwede diretso doon. Kasi tumutulo siya sa sahig. At ito, yung exhaust pa namin. Tinagawin ako sa nilinisin ko. At ito yung nilinis ko na. Kasi nililinis ako ngayon guys. Ito yung lutuan namin. So, diba? Ang bongga. So, tapos may kami oven. May oven pa sa baba, diba? Social. Social lang yun guys. Tapos ito pa guys. May 6 different kinds of rice cooker. Bakit 6 different kinds? Para sa mga rice cooker. Kasi may maliit, may marami. Tapos may sakto lang. Yun. Kasi ano kami so 6. May initan kami ng tubig. Iwan kong halin to. Tapos may toaster kami. May microwave. At ito guys, naglilinis ako ng cabinet ko. Ba't ko naman ng resin kasi nagkaroon ng pest control. So, ang bait ng security namin dito si Manong Guard, binigyan niya ako ng magazine. Kasi sabi niya, para hindi daw pumunta sa pagkain ko. So, ito yung mga gamit ko na binakalas ko. Babalik pa, nabigas pa ako ng mga tubig, ganun. Tapos, ano pa? Nagbawasahan kasi nalinis. So ito guys, may water dispenser kami. And may fire extinguisher din kami in case of fire. Tapos fire blanket. Protection na rin ito. Especially kung nagluluto, hindi mo alam gagawin mo. So hindi mo naman pwedeng diretso yung fire extinguisher dito sa pagkain mo. So, you use fire blanket instead. Nagtatakakalima at dito yung wifi na nabis ko. Kasi ang hinihila doon pag nilagay namin sa kitchen. Ay, yun sa living room. At sa kitchen. Kaya nilagay namin dito sa labas. So, para makakonect sa lahat ng kwarto. So, ito yung kwarto na isa. Yan, ito yung sa labas. Tapos ito yung gamit namin na pagkainan. Tapos, ito yung CR namin guys. Ito yung CR namin. Tatlo kami gumagamit na ito. Tapos, dito sa isang CR, may gumagamit rin. Pero, hilams lang or something. Tapos, ginawa namin siyang storage room na rin. Nalagyan ng mga map, mga balde, mga panggana. Tapos ito yung mga room. Hindi mabuksan kasi wala nang susi. So, yun na. Tapos, dito na tayo sa aming living room. May sarili lang room sa living room. Wow! Ayan, naman nakita yung salamin. Diba? Nakita yung facts ko. Ayan. Tapos ito yung mga kuwan namin. Diba? Ang ganda. Nakainis ko na ito guys. Nakatapos ko lang. Tapos ang ganda ng cortina. Courtesy by Ate Bagman. Tapos yung pillowcase ng aming pillow for the couch. Ito yung couch yan. Parang social naman, diba? Tapos ito yung plancha. Kabayo. Tapos, dito kami plancha. And, trivia guys. Dito kami nagsasampay. Alam kung bakit. Kasi hindi kami pwede magsampay sa labas. Sobrang alikabok. Kasi minsan nagsasandstorm dito sa Qatar. So, ayun. Pero wala naman kami sampayan sa labas. So, dito sa loob. Kaya, ito, magsampayan namin. Anim din to. Pero, minsan kasi pag marami sinasampay yung iba, nakikisampay din sila. So, no problem naman yun. Tapos, may AC naman kami. Yun. Kaya, okay lang. Tapos, automatic din yung aming washing machine. Tapos, ito yung TV namin. Diba? Malapit sa sampayan ng bongga. Tapos, may video kami. Sorry. Hindi pa rin sa akin, sa amin. Sa flat ko. Pero nilagyan niya sa flatmate ko. So, nilagyan niya dito kasi wala lang. And kung may gustong mag-karaoke, sabi ko, so, go. And may, kami, internet namin. Yung internet nasa labas connected sa TV. So, binabayaran namin, isa lang. Kasi yung TV, connected sa internet namin. So, ayun. And that's it. So, ito yung, namin. So, tsaka yun. Yung internet namin, hati-hati kami. So, sa 300 reals, hinahati-hati namin yun sa, anim. So, every person will pay each to 50 reals. So,
kaya, ayun. Tas hindi pa kasali yung kaninang tubig. May water dispenser kami. So, bumibili kami ng mineral water, distilled water dito kasi yung tubig, may filterized water naman kami na pinaprovide ng company namin sa baba. Pero hindi kasi kami kumukuha doon kasi minsan kasi wala, natamad na rin. Kaya naisipan namin na hati-hati na natin sa tubig. So, each person naman, I think we pay like 14 or 16 reals. So, each and everyone have the contribution, right? Like about 76. I mean, I don't know. I am not wait. No, it's not 76. I think it's kind of 64 or 65 like that. Not 76. How come 76? So, yun na nga. Sorry guys, medyo hindi ako marunong sa numbers. So, yun. Hindi pa ako tapos maglinis. Nakikichika pa ako sa inyo. Nagpalinis yung kitchen namin. So, bye for now. Kamaya pa dito yung kasi natutulog pa. So, hindi ako pwede pumasok. Okay? Huwag kayong maingay. A few inches later. Hi guys! So, baka nagtatanong ko. Bakit nagkakahang ito? Well, naglilinis ako sa cabinet ko. Kasi, kapakit ako kasi sobrang bako. Naglagay ko sa salamin. Nagkakit kasi ito. Press control na yun. Kaya, it's a memorandum na maglagay sila every room. Kaya nga lang, sobrang takto na kami. So, yun ang ginagawa ko ngayon. As you can see, naglilinis ko yung cabinet ko. Kasi, kapag ito yung cabinet, pwede na lang lagay ng processor. Actually, nalagay na sila dito sa kitchen, pero si mga cabinet hindi pa. So, yun na nga. So, as you can see, nagsascrub ako. A few moments later. So guys, ito na, papasok na tayo sa room ko. And here we go! So, as you can see, may tatlo kaming cabinet. Kasi tatlo kami dito sa room. And ito isa. Tapos, ito yung sa akin. Tada! May simple bed. Yun lang. Ito, comforter ko. Bed, ito yung pillows ko. Tapos, ito si... May sasabihin sa inyo. O, diba? Ang bongga. Tapos, ito guys. Ito yung, side table ko. So, dito makikita nyo our daily bed. Siyempre, hindi mawawala yan. Alam nyo guys, gusto ko sana magdala ng wife ko. Kaso nga na natatakot ako. Kasi, diba, nasa Muslim country tayo. Kasi bawal. So, ito na nga. Sasupply ko. Tapos, yung mga abubot ko. Mga keys ko, abubot. Tapos, ito guys. Ito yung pinaka-favorite ko. Kasi, binili ko to siya last week. So, ginagamit ko na siya for about near to 3 months. 3 weeks. Kasi kakabili ko lang nito. Simula na nagkasakit ako guys, bumili ako nito. Ayun. Diba? Ang ganda niya. Ito ay isang humidifier. So, ito siya. Ito siya naka-on lang tong yung humidifier. Pero yung may ilaw pa siya guys. Tingnan nyo. Oh, diba? Ang bongga. May pa-ilaw. Ayun. Nag-change siya into different colors. Makikita nyo yan kung nakapata yung ilaw. So, yun na nga. So, ito. Next thing to do is anong laman ng cabinet ko. So, ito yung isang spare na comforter. Binalot ko yung maleta ko. Tapos yung mga bags ko nasa tapos yung spare ko rin na mga fitted sheets. Ito yung mga damit ko, uniforms ko, at yung mga pinapers. Ito yung cabinet ko guys. Ito yung uniform ko. Tapos yung mga damit ko, naka-arrange na yan. Tapos yung mga abubot ko, ganun. Tapos yung bag. Ito guys. Ito talaga guys. Sobrang gusto ko itong bag na ito kasi galing po ito ng Morocco. And this was bought to me by my habibi. So, nung wish sa kanila, binhan niya ako na ganito. At bakit unique to? Kasi original siya na balat ng sheep. So, sobrang may amoy pa siya guys. Kasi nangangamoy siya. Kasi syempre nga diba, authentic. I mean, it's really original na balat ng sheep. Kaya ito yung panglaban ko lagi pag nag-duty ako. Hi guys! So yun na nga, that's it for today's vlog. Hindi naman sa nagyayabang ako. I mean, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kami namumuhay dito bilang OFW. Tapos, gusto ko lang malaman nyo na ganun. Hindi ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Tapos, kailangan mong makisama kasi hindi ka naman nag-iisa sa bahay. Swerte mo na lang din kung pro-providean ka ng company mo na ikaw lang mag-isa, diba? Pero sa aming case kasi, so may isang flat kami, 6 kami lahat. Pero 2 yung kwarto namin. Each room, we have a 3-person kada room. So, yun na nga. So, kailangan mo makisama sa kanila. And, yun.
So, ito lang. Gano'n kasimple yung buhay namin. Ganito lang. Kasi yung iba sinasabi na ang dali-dali ng buhay ng isang OFW. To tell you honestly guys, hindi talaga madali. Alam mo yung pagod, puyat, gutom, tinitiis namin yung lahat para lang may padala kami sa inyo. And syempre, as an OFW, kailangan mo ring magsaya, sumaya, like gusto mong gumala, diba? Huwag niyo naman kaming i-bash or i-judge kung lalabas man kami with friends, lalabas man kami with someone. Kasi, yun, leisure time nila yun eh. Hindi natin sila hindi natin sila mapipigilan. I mean, ganon lang kasi yung namin, ganon lang kababaw yung kasayahan namin, makalabas lang kami. Kasi sa 7 days na yan, may isang araw day off ka. Swerte ka nga lang kung may day off ka. Kasi may ibang OFW na wala talagang day off, guys. To tell you honestly, totoo yun. May iba dyan na walang day off. Tapos, minsan pa nga sa isang araw, 12 hours sila nag-duty. Meron pa nga iba dyan na kahit may OT sila, hindi sila binabayaran. Kaya, I mean, swerte ko na rin kasi napunta ako sa company na to. And yung facilities nila maayos. Binigyan kami ng transportation, free accommodation. Tapos lahat ng kailangan namin sa bahay, binibigay nila. Mag-request ka lang, bibigay nila. Pero may minsan din na hindi naman lahat ng request mo ibibigay nila. Case to case kasi yan. Kung kailangan mo talaga. So, ibibigay nila syempre. And, ano pa ba? So, yun nga. Yun. Hangang-hanga ako sa lahat ng OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. I mean, guys, to tell you honestly, hindi talaga madali ang buhay namin. I mean, malayo kami sa family namin, tapos yung mga kasama namin, hindi namin kilala personally. Kasi, iba't ibang lugar eh. Swerte mo na lang kung kasama mo din sa iisang lugar. I mean, paras kayo ng province, ganon. So, kami, sa flat namin, hindi kami magkaparas lahat. May taga-Bohol, may Maynila, may almost sila taga-Maynila. Ako lang sa Visayas region. So, yun na nga. I mean, kailangan mo mag-isama. Hindi pwedeng gusto mo lang. So, kailangan mo mag-adjust. Kasi sila naman din, nag-a-adjust din naman sila. Kasi nga, yun nga, hindi madali. Hindi ka nakikitira. Tumitira ka sa isang bahay, nakasama mo, mga kabayan mo rin. So, alam mo yung feeling na minsan, wala kang masasandalan. For example, malungkot ka. Siyempre, yung makasama mo sa bahay yung magko-comfort sa'yo. Swerte mo na lang kung close mo sila. Pero me as personally naman, hindi ako gaano ka-open kasi sa kanila. Kasi, ako kasi yung pinakabata dito. And, hindi naman sa kakalipat ko lang. So, I mean, nag 1 year na lang. Kasi dati kasi, tumira ako sa ibang flat. Yun nga, sa kasamang palad, hindi ko nagustuhan doon. So, naglipat ako. So, I find the other one. Then, natuwa naman ako dito kasi wini-welcome nila ako ng maayos. Kaso, yun nga lang. Kailangan mo makisama. Yun lang. Makikisama ka, maayos yung pagkikitungo sa kanila, may respeto sa bawat isa, ganun, para maiwasan yung away-away. Ganun. And, siguro may nakaka-relate sa akin. Kasi almost dito, guys, is flat. Isang flat talaga. Tapos, ang dami-dami nyo. Swerte na nga lang kami. Kasi, sa isang room, 3 kami. May ibang flat talaga, guys. I mean, sa ibang company. Pinoprovidean sila ng flat. Yung accommodation nila. Pero, sobrang dami nila. Like, may friend ako na, sa isang flat. Sila? Like, 6. Ganun. Kaya, swerte ko na lang din. And I'm thankful to God kasi, yun nga, binigyan niya ako ng company na, maganda. Maganda yung hangarin nila sa, sa mga employees nila. Tsaka, yun na nga, malaking pasasalamat ko kasi, sobrang, ang hirap ng pinagdaanan ko
before ako nakapunta dito. Like, 2 years na ako dito and like 3 months. Like that. Tsaka, naman, sa paglipas ng panahon, maganda naman yung takbo ng buhay ko dito sa Qatar. So, I'm thankful to God kasi andyan siya lagi. Kasi wala naman tayong ibang pinanghahawakan. Faith sa, kay God. Kasi, lalo na malayo ka sa family mo. So, kailangan mong tatagan ng loob mo. At, hanga talaga ako sa lahat ng OFW. Kung gaano lang ka, yung mga sakripisyong binibigay namin sa lahat para lang may padala sa family namin. And, of course, saludo ako sa lahat ng mga OFW. Kasama na ako doon sa OFW community. Saludo ako sa inyo. Ipagpatuloy nyo na lang ang, trabaho natin mga OFW. Maging, tayo. Kasi dinadala din natin yung bandila ng Pilipinas. So, being a Filipino, I am proud. And be proud also sa culture kung saan ka galing. And be proud. At, yung mga Filipino kasi sobrang, kahit ang daming problema, tinatawanan lang nila. Kaya saludo ako sa lahat. And, thank you for watching my vlog. So guys, ginawa ko tong video na ito hindi dahil sa pagmamayabang. Gusto ko lang magbigay ng inspiration sa iba, lalo na sa mga family natin sa Philippines, para malaman nila kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga OFW dito sa ibang bansa. Sa akin lang, ito yung pangyayari sa buhay ko. I mean, gusto ko lang i-share kasi may marami nagtatanong, kumusta na kayo dyan? Kumusta na yung buhay mo dyan? So, ito na nga. Nasa vlog ko lahat kung anong klase yung tinitilan namin, ano yung mga facilities na meron kami. So, yun na nga. Hindi lahat ng tao siniswerte dito, guys. Maraming ngang iba na I'm one of those people na sinwerte na nakapunta dito kasi may iba na hindi talaga pinalad na makapunta sa ibang bansa. So, yun. And to those who didn't watch my other videos, please subscribe to my YouTube channel, click the bell button and also the subscribe button so that for the upcoming videos, you will be notified if I have upcoming videos. And also, don't forget to follow me on Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you guys and have a nice day and God bless you all. Bye!